Noong 1992, si Ash at ang kanyang kasintahan ay nagtatrabaho sa isang grocery store. Isang araw ay naglakbay sila sa mga bundok at nanatili sa isang lumang bahay. Sa loob ay natagpuan nila ang isang aklat na tinatawag na Necronomicon Ex Mortis o Book of the Dead. Ito ay naglalaman ng mga ginuhit ng bangkay ng tao gamit ang dugo at laman nito, at ang aklat ay may iba't ibang spell ng mga pangdemonyo. Di nagtagal, ang kapangyarihan ng aklat ay gumising sa isang mapanganib na puwersa ng demonyo sa kakahuyan na sumira sa bintana at pinatay ang kasintahan ni Ash. Pagkatapos ay inatake nito si Ash at pinutol ang kanyang kamay, at dahil walang pagpipilian ay gumawa ng ilang diskarte si Ash at pinalitan ang kanyang kamay ng isang chainsaw. Sa kasamaang palad, bumalik ang kaaway at lumikha ng isang vortex ng oras na lumamon sa kotse ni Ash. Sinubukan niyang kumapit sa bahay ngunit hindi niya kinaya ang lakas ng paghigop at sa huli ay nakuha rin si Ash. Ilang minuto ang lumipas si Ash at ang sasakyan ay nahulog sa gitna ng kanayunan. Ilang segundo lang ang lumipas ng isang grupo ng mga kabalyero ang dumating at tinutukan nila ang sasakyan gamit ang kanilang mga espada, na nagpaisip kay Ash na napadpad siya sa nakaraan. Tiningnan ng matalino na lalaki si Ash at sinabing maaaring siya ang lalaking nabanggit sa Necronomicon. Sinasabi sa libro na may isang lalaking mahuhulog mula sa langit at palalayain sila mula sa mga takot ng ilang parasitikong demonyo na tinatawag na Deadite. Ngunit si Lord Arthur ay naniniwala na si Ash ay ipinadala ng kanyang kaaway na si Duke Henry, kaya't nagmadali ang mga kabalyero na hulihin si Ash at sa kanyang pagpupumiglas ay nahulog ang kanyang chainsaw. Pagkatapos ay itinali si Ash kasama ang iba pang mga bilanggong sundalo ng kaaway na nahuli kagabi. Dinala ang grupo sa kastilyo ni Arthur kung saan nilapitan sila ni Sheila upang magtanong tungkol sa kanyang kapatid. Sinabi sa kanya ni Arthur na lumaban ito ng buong tapang, ngunit namatay ito sa digmaan. Samantala, binabato at sinasaktan ng karamihan ng mga bilanggo. Si Sheila na nagagalit ay nagpasya na sumama sa kanila. Lumapit siya kay Ash at sinaktan ito. Galit na galit siya dahil namatay ang kanyang kapatid sa digmaan. Inakala niyang isa itong sundalong kaaway, kaya't ininsulto niya ito at sinaktan habang nangangakong maghihiganti. Samantala, inakusahan ni Arthur si Henry na nagpasimula ng digmaan, ngunit ang galit na si Henry ay sinabing si Arthur ang unang sumalakay at kinailangan siyang pigilan ng kanyang mga kabalyero. Kahit na magkaaway, parehas nilang gustong maubos na ang mga Deadites na kumakalat sa buong mundo. Pagkatapos ay nagbukas si Arthur ng isang hukay sa lupa at itinapon ng mga kabalyero ang isa sa mga sundalo ni Henry. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, narinig ng karamihan ng sigaw ng sundalo at isang malaking dami ng dugo ang sumabog mula sa hukay. Sinubukan ng isang sundalo na gamitin ang sandali upang tumakas, ngunit agad siyang pinatumba ni Arthur gamit ang kanyang pana. Natakot si Ash at sinubukan na ipaliwanag na hindi siya bahagi ng hukbo ni Henry at nakiusap kay Henry na ipaliwanag sa kanila. Gayunpaman sinabi ni Henry na walang maniniwala sa kanila. Hindi nagtagal ay itinulak siya ng mga sundalo sa butas, at sa kabutihang palad ay nakaligtas siya sa pagkahulog dahil may tubig sa ilalim. Tumingin siya sa paligid ng nakakatakot na lugar na hindi napansin ng isang kamay na tumataas mula sa tubig. Bigla, isang patay na mata ang lumitaw at sinimulang atakihin si Ash habang ang mga tao ay naghihiyawan mula sa itaas. Inihagis ng nilalang si Ash pababa at tumalon sa kanya upang magpatama ng isang mas malakas na pag-atake. Nagulat ang mga tao dahil nakakalaban si Ash at habang tumatagal ang laban sa ibaba ay nagalit si Arthur at nagutos sa kanyang mga tauhan na ilabas ang mga tusok na bakal. Ngayon, may dalawang matinik na pader na unti-unting lumalapit sa kanila. Inihagis ni Ash ang kanyang kaaway sa pader ngunit nakakagulat na hindi ito namamatay. Sa sandaling yun ay dumating ang matalino na lalaki na nakakuha ng kanyang chainsaw. Tinawag niya si Ash bago inihagis ang chainsaw. Perpektong nasalo ito ni Ash sa ere at ginamit ito upang pugutan ng ulo ang Deadite. Nang susubukan ni Ash na umakyat sa pader upang makatakas, isa pang Deadite ang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at inatake siya, ngunit sa mabilis na pangyayari ay agad na pinutol ni Ash ang kamay nito at pinatay. Nakaakyat si Ash ng ligtas at agad na sinuntok si Arthur sa mukha. Napaatras ang lahat sa takot habang nagtatanong sa karamihan kung sino pa ang handang mamatay ay lumapit. Ang lahat ay natakot pagkatapos ay pinilit ni Ash ang mga kabalyero na palayain ang mga bilanggo kung saan nakatakas si Henry at ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng ilang mga kabayo. Isang galit na Arthur ang kumuha ng espada at hinamon si Ash sa isang tunggalian, ngunit nabawi ni Ash ang kanyang shotgun at pinutol niya ang espada ni Arthur sa isang putok. Pagkatapos, natakot ang mga tao nang may makaakyat na Deadites mula sa hukay,
ngunit si Ash na hawak ang kanyang mga sandata ay agad siyang ibinalik sa butas. Humanga ang lahat sa kanyang kasanayan at ngayon ay nakikita siya bilang isang bayani, kaya humingi ng tulong si Ash para makauwi. Dinala si Ash sa loob ng kastilyo at binigyan ng magagandang babae at masasarap na pagkain. Sa loob ay humingi ng tawad si Sheila sa kanyang nagawang mga pagkakamali, ngunit hindi siya pinapansin ni Ash. Sa sandaling yun, dumating ang matalino na lalaki upang sabihin kay Ash na nagsaliksik siya at ang tanging spell na makapagpapabalik sa kanya ay ang libro ng Necronomicon na hindi nila nakuha noon sa digmaan. Nagalit si Ash dahil ayaw niyang maghintay hanggang sa matagpuan nila ito. Biglang nabitawan ng isang katulong ang mangkok ng sopas at nang lumingon ang lahat ay natuklasan nila na naging isang deadite na ito. Habang nagsisimula siyang lumutang ay inanunsyo niya na ang kanyang mga tao ay magpifiesta sa mga kaluluwa ng tao at hindi nila kailanman mahahanap ang libro. Ang naiinis na si Ash ay pinatay ang halimaw ng bumaba na ito sa sahig habang nakapatong ang shotgun sa kanyang balikat. Pagkatapos, sinabi ng matalino na lalaki kay Ash na kailangan nila ang Necronomicon upang pigilan ang mga deadite sa pagsakop sa mundo. Pumayag si Ash na hanapin ang libro at humingi ng tulong sa isang panday upang gumawa ng isang napakagandang prosthetic na kamay. Kinabukasan, umalis si Ash sa kastilyo kasama ang matalino na lalaki at ilang kabalyero. Kalaunan, nakarating sila sa isang partikular na kalsada na magdadala kay Ash sa isang sementeryo kung saan umano makikita ang libro na Necronomicon. Ipinaliwanag ng matalino na lalaki na para makuha ang libro mula sa duyan nito, 3 salita ang kailangan niyang sabihin, at natutunan ito ni Ash bago umalis ng mag-isa. Nang marating ni Ash ang kagubatan ay nagsimulang kumilos ng kakaiba ang kanyang kabayo, dito ay naramdaman din ni Ash ang mapanganib sa kakahuyan kaya tumungo sila sa ibang direksyon. Isang mabilis na pangyayari ang naganap, tumakbo ang kawawang hayop ng mabilis at aksidenteng nabangga ni Ash ang isang sanga at nahulog sa isang butas na puno ng putik. Ngayon, kinailangan ni Ash na patuloy na tumakbo habang hinahabol siya ng masamang nilalang. Ilang minuto ang lumipas, nakakita siya ng isang windmill, kaya nagmadali siyang nagtago sa loob at isinara ang pinto bago pa siya mahuli. Paulit-ulit na kinakalabog ng nilalang ang pinto hanggang sa tumigil ito at ang mahiwagang nilalang ay umalis din pagkalipas ng ilang minuto. Nang gabing yun, nakaharap ni Ash ang pinuno ng mga deadite sa loob ng windmill. Ang deadite na ito ay kayang lumiit at gayahin ang itsura. Nahirapan si Ash na labanan ng maliliit na deadite ngunit sa huli ay natalo niya ito matapos bumalik sa kanyang tunay na laki. Maya-maya ay lumabas si Ash at inilibing ang bahagi ng katawan nito sa isang butas sa lupa habang sinasabi ng deadite na babalik siya at maghihiganti sa kanyang ginawa. Pagkatapos, kinuha ni Ash ang kanyang kabayo at sumakay papunta sa sementeryo. Sa ibabaw ng ilang mga guho, naghihintay ang libro ng Necronomicon. At bago nakuha ni Ash ang libro ay iba't ibang mahihirap na pagsubok ang pinagdaanan niya. Nang nasa mga kamay na niya ito ay naalala niya ang 3 salitang sasabihin niya, ngunit ang huling salita ay hindi niya matandaan kaya umubo na lang siya para pagtakpan. Sa pag-aakalang nalampasan niya ang salamangka, kinuha ni Ash ang libro at tumama ang kidlat sa langit. Nagsimulang gumalaw ang lupa at nabigla si Ash nang makitang lumipad paitaas ang lahat ng mga lapida. Sa kastilyo, tinamaan ng kidlat ang ilang tao at sinabihan ni Arthur ang lahat na magtago. Nag-alala ang matanda at si Sheila dahil parang may mali, nabuksan pala ni Ash ang pintuan ng mga halimaw, at sa sementeryo ay sinubukan ni Ash na tumakas ngunit hawak ng mga kalansay ang kanyang mga binti mula sa kanilang mga libingan. Ginawa ni Ash ang lahat ng kanyang makakaya upang makatakas at sa wakas ay nagpatuloy sa pagtakbo dala ang libro. Sumakay siya palayo sa kanyang kabayo, hindi alam na umaakyat din palabas ng kanyang libingan ang pinuno ng mga deadites na nangako kay Ash ng paghihiganti. Sa kastilyo, tinanggap ng lahat si Ash na parang bayani. Tiningnan ng matalino ang libro at agad na nalaman na hindi ginamit ni Ash ang mga tamang salita. Ito ang dahilan kung bakit nagising ang hukbo ng mga patay. Walang pakialam si Ash dahil sa palagay niya ay magagamit nila ang parehong libro upang ayusin ang problema at hiniling na pauwiin siya gaya ng ipinangako. Sinabi ni Arthur na matutupad ang kanyang mga pangako at umalis ang mga tao nang may pagkadismaya. Nagmakaawa si Sheila na tumulong siya at binanggit ang espesyal na sandali na kanilang pinagsaluhan, ngunit inakala ni Ash na wala siyang kakayahan at tinawag siya ni Sheila na duwag. Bigla, isang Pilipino na aswang na deadite ang lumitaw sa itaas ng kastilyo, dahilan para magtakbuhan ang lahat sa takot. Mabilis na nahuli ng nilalang si Sheila. Tumalon si Ash para tulungan siya ngunit lumilipad na palayo ang deadite. Sa sementeryo, pinahuhukay ng pinuno ng deadite ang mga kalansay sa mga libingan upang makakuha ng mas maraming kakampi.
Nang handa ng magmarcha ang hukbo ng kalansay, ipinakilala sila ng pinuno ng Deadite sa bagong Sheila na naging Deadite na rin. Ilang sandali pa, ipinaalam ng isang scout kay Arthur na darating ang hukbo ng mga patay sa loob ng 2 araw. Nagsimulang magtalo ang lahat kung ano ang gagawin, ngunit naantala sila ng isang putok mula kay Ash, na tinawag silang duwag dahil sa kagustuhang tumakbo. Sinabi ni Arthur na 60 katao na lamang ang natitira dahil tumakbo na papalayo ang iba. Kaya, sinabihan siya ni Ash na magmensahe kay Henry para humingi ng suporta, at pagkatapos lamang ng ilang pag-aatubili ay nagpa siya ang mga tao na suportahan siya. Kinuha ng mga kabalyero ang sasakyan ni Ash at nakakita siya ng isang libro patungkol sa pulbura, dahil sa librong ito ay nakagawa siya ng pampasabog. Sinimulan niya ang pagsasanay sa natitirang ilang kalalakihan kung paano labanan ang mga Deadite. Pagkalipas ng 2 gabi, lumitaw ang hukbo ng mga patay malapit sa kastilyo, tumutugtog ng mga instrumentong gawa sa mga buto. Mabilis na sumugod ang mga kalansay, at naghintay si Ash hanggang sa huling segundo upang paputukin ang mga palaso na may apoy. Dahil sa pampasabog na ito ay napabagsak nila ang kalahati ng mga halimaw na kalaban. Lumitaw ang pangalawang dibisyon na may layuning sirain ang gate, kaya sinabihan ni Ash ang kanyang mga tauhan na gamitin ang mga tirador. Bumagsak ang mga bola ng apoy sa lugar ng digmaan, na madaling tinapos ang mas maraming kalansay. Sinabihan sila ng kanilang pinuno na magsama-sama at magpatuloy, gumamit ang mga kalansay ng kahoy upang gumawa ng tulay sa moat at simulan ang pagtulak sa gate gamit ang isang malaking puno. Pagkatapos, ang mga kalansay sa likuran ay nagpaputok ng kanilang mga pana at nakapatay ng ilang kalalakihan sa pader. Kalaunan, nagawa ng kalaban na makapasok sa gate at sumugod sa kastilyo, mabilis na napatay ang lahat ng kalalakihang hindi nakahawak sa gate. Pagdating nila sa bakuran ay naghihintay ang mga sundalong tinuruan ni Ash ng mga espesyal na galaw. Naganap ang mas malaking laban, ngunit mas marami ang hukbo ng mga kalansay. Sa kabutihang palad ay lumitaw si Ash sakay ng kanyang binagong sasakyan, halos maubos niya ang mga ito, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw si Sheila sa gitna at pinigilan si Ash. Nawala ng kontrol si Ash at tumalon palabas ng kanyang sasakyan na nasunog dahil sa malakas na pagbangga. Pagkatapos, ipinakita ni Sheila ang kanyang walang buhay na anyo at inatake si Ash gamit ang isang sibat. Naiwasan ni Ash ang mga pag-atake ni Sheila at sinipa siya na naging dahilan ng pagkahulog niya sa butas, pagkatapos ay nagpabagsak siya ng ilang kalansay, ngunit napalibutan si Arthur at nawawalan sila ng pag-asa. Naging maayos na muli ang lahat nang sa wakas ay dumating si Henry kasama ang sarili niyang mga sundalo at sumali sila sa labanan, at pinapatay ang mga kalansay ng may husay. Samantala, nahanap ng pinuno ng mga halimaw ang libro, at nang akmang aagawin na niya ito ay inihagis ni Ash ang sibat na tumama sa kanya, ngunit pinutol lang ito ng halimaw bago inatake si Ash gamit ang espada. Isang mabangis na tunggalian ang naganap sa pagitan ni Ash at ng pinuno ng mga halimaw. Sa gitna ng matinding laban ay nagawa ni Ash na talunin ang pinuno sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanyang katawan. Nang mapansin ng mga kalansay na wala na ang kanilang Panginoon ay tumakbo ang mga ito. Nagising si Sheila na parang tao muli at muling nakipagkita kay Ash. Kinuha ng mga hukbo ng tao ang mga espada dahil sa palagay nila ay maaaring magpatuloy ang digmaan, ngunit nagulat ang lahat ng magyakapan sina Arthur at Henry. Kinabukasan, itinuro ng matalino na lalaki kay Ash ang spell na dapat niyang gamitin para makauwi. Nagpaalam si Ash kay Sheila na may huling halik at sumakay palayo. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!